ang ating pong ebanghelyo, ang ating Panginoon, tinanong si Pedro, ito po yung pangalawang parte ng ebanghelyo. Yung unang parte po kasi, parang nabasa po natin ito siguro mga 4 na araw pong nakaraan, yung nakahuli po ang ating Panginoong, nakahuli ang mga disipulo ng malaking huli, 153 fish, pero sa pangalawang parte po tayo ngayon. Ang tanong po ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro, Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Naasahan natin na ang sagot ni Pedro ay affirmative dahil ito po yung tatlo para kontrahin yung 3 beses na ikinatwa ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Natatandaan nyo, nung si Pedro po ay nandoon at nagpapainit sa harapan ng baga, nung panahon na si Jesucristo ay pinahihirapan at isinasakdal doon po sa mga otoridad. Si Simon Pedro ay nandun lang sa gilid at nagpapainit sa harapan ng ningas at ikinatwa niya ang ating Panginoong Jesucristo ng maka-ikatlong beses. Mga kapatid, maaaring yun ang nakapag-discourage kay Pedro dahil maraming beses ipinahayag niya kung gaano niya susundan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, meron po kung mapupunta kayo sa Holy Land, meron po doon na isang simbahan na kung saan ang simbahan na tinatawag na lugar kung saan ikinatwa ni Pedro ang ating Panginoon. At meron doon napakagandang imahe ni Pedro. Alam nyo yung imahe doon, talagang distinct yun para kay Pedro. Bakit? Meron pong napakalalim na uka sa ilalim ng kanyang mata si Pedro. At sinasabi, ganun daw po kalalim ang eye bag. Pati eye bag, no, pinakialaman. Yung eye bag ni Pedro. Bakit? Bakit sobrang lalim? Actually, hindi daw yun eye bag. Yun daw po ay kanal o wrinkles na humulma sa kanyang muka dahil sa tuwing maaalala daw ni Pedro na ikinatwa niya at tinalikuran niya ang kanyang Panginoon, siya ay napapaiyak ng malubha. At yung luha na yon ay naglikha na ng malalim na uka sa kanyang mga mata, sa kanyang balat. Mga kapatid, pero itong tagpo na ito, binigyan ng ating Panginoong Jesucristo ng pagkakataon na manullify, mapawalang halaga yung pagtiwalag o yung pagtalikod niya sa ating Panginoong Jesucristo by asking Him 3-fold question. Sabi nga ang ating Panginoong Jesucristo, kaya niya ring gamitin kahit yung mga bagay na pagkakamali natin para itama, para sa kanyang kaluwalhatian. Pwede niyang gamitin ang mga bagay ng ating nakaraan para ipahayag at ipalaganap ang kanyang kabutihan. Sabi nga, God can help us to make the best of our past so that nothing is wasted in our lives. Pwede niyang gamitin yun para walang masayang. Totoo, hindi natin mababago kung ano nangyari sa nakaraan, yung mga pagkakamali natin, yung mga kasalanan natin, nangyari na yon sa nakaraan. Pero, one can do something for his future. Merong tayong pwedeng gawin sa ating kinabukasan, sa hinaharap. Iba naman yung mga tao na laging namumuhay sa nakaraan. Ito yung mga tao na kung saan, Father, ako po, ang bigat-bigat ng buhay. Ang laging bilin doon, let go mo na yun. Baka the Lord is inviting you to move on. Baka the Lord is inviting you to take new steps. Even if the door is being shut, sinara sa harapan mo, perhaps a window is being opened, a window of opportunities. May mga tao laging nakatingin sa nakaraan. Yung bagang dala-dala nila lagi yung kanilang mga extra baggage.
At tignan nyo, pag laging nakatuon tayo sa nakaraan, hindi nyo na-enjoy ang biyaya ng hinaharap. Hindi nyo nakikita kung ano yung regalo ng Diyos sa iyong today. Bakit? Lagi ka nakatingin doon sa nakaraan. Mga kapatid, pangalawang punto, si Pedro sumagot doon sa mga katanungan ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda kasi iba-ibang level yung pagkakatanong-tanong ng ating Panginoong Jesucristo. Una, feed my lambs. Pangalawa, tend my sheep. Pangatlo, feed my sheep. May ibig sabihin daw po yun. Sa una, when Jesus Christ has asked Peter, feed my lambs, alam naman po natin na ang lambs, ito yung batang sheep, ito yung mas bata. Ano yung ibig sabihin? Kinakailangan, since lamb is a very delicate creature, defenseless, kinakailangan bigyan ng mas maraming pag-aaruga. We have to feed them, we have to care for them. In other words, we have to give extra care. Siguro, hindi naman literal na tupa ang sinasabi ito. It has a reference doon sa mga ipinagkatiwala na mananampalataya kay Pedro. Doon sa mga nagsisimula pa lamang na matanggap ang pananampalataya. To guide and stimulate faith to them, helping them to reach the full maturity of knowing God. Dahan-dahan, kasi simula pa lang eh. Alam niyo po, lagi ako merong pakikipag-argumento sa mga servant ng simbahan. Napapakamot po talaga ako pag lagi ko pong naiisip ito. Kasi totoo po, meron po silang kagustuhan na dapat pumupunta ang mga mananampalataya sa simbahan na talagang dapat disente. Bawal ang sleeveless. Totoo po, di ba? Bawal ang naka-short. Bawal ang nakatsinelas. Kaya may mga simbahan na hindi sila pinapapasok. Opo, totoo naman yun. Talaga, pag pupunta ka sa simbahan, ang totoo, dapat wear your best. Wear your best. At sana disente. No? Kaya nga yun ang medyo tagilid tayo mga Katoliko. Marami sa atin nagsisimba, kahit nakapambahay na lamang, no? Pero pag pupunta ka sa ibang sekta, talaga naman, no? Nakatuck-in pa yung mga yaan, di ba? Pero alam nyo, sinasabihan ko sila, paano kung yung pumapasok sa simbahan, ngayon palang pumasok? Paano kung hindi talaga siya pala simba, pero naisip niyang pumasok sa simbahan dahil gusto niyang makatagpo ang Diyos? Kapag sinabihan mo sila na bawal yan, ay naku po, baka yun na ang una at huli na kanyang pagbalik sa simbahan. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung hindi mo alam ang tamang approach, sinasabi ko sa mga servant ito, kung hindi mo alam kung ano ang tamang salita at approach para dun sa taong yun, maari siguro na hayaan na lang muna natin. Eventually, she will learn. Eventually, she will learn how to dress inside the church. Pero paano ba ang tama talaga? Kasi alam niyo po, pwedeng magrason niyang mga yaan, ha? Pwede nilang sabihin, si Kristo nga, nakahubad eh. Kami ba hindi pwede pumasok ng ganito? Kami nga nakadamit pa. And so, di ba? Talo kaagad tayo sa argumento. Let them mature first. Hayaan po natin sila. And then eventually, siguro after many times, pabalik-balik sila, makikita nila yung mga katabi nila, ay, dapat pala nakadamit na ganoon. You will be surprised na sila na mismo will take initiative na magdamit ng maayos sa loob ng simbahan. And that is only one of the many things na pwede nating i-share sa kanila. Minsan kasi mas magaling tayong magbilin through words. But we are forgetting what is more effective is for that people experience first kung ano ang turo ni Jesucristo. Feed my lambs. Second, Jesus told Peter, tend my sheep. Alagaan mo ang aking mga
2 pa, take care of my people. Pero sa pangatlo, maganda, feed my sheep. Anong ibig sabihin to? Pakainin mo, pero when they go and advance in years, take good care of them unconditionally. Isang paanyaya sa mga lingkod na magbigay ng pag-aaruga sa kapwa nang hindi nagbibilang, hindi naglilista ng kanilang mga ginagawa unconditionally. Pangatlong punto ng mabuting balita, magandang pag-usapan ito. Bakit? Sigurado ko, lagi nating napapakinggan ng ebanghelyong ito sa wikang Tagalog at sa wikang Ingles. Pero yung Tagalog at ang Ingles sa translation o salin has lost the original meaning of the gospel. Bakit? Ang ebanghelyo ni San Juan ay isinulat sa lengguaheng Griego. And John has used a specific word para doon sa kanyang tinatanong. Bakit? Kung ang salita ay iniibig mo ba ako o minamahal mo ba ako, that is very different doon sa konsepto ng pag-ibig at pagmamahal na alam nating mga Pilipino. Pero ang mga Griego, may 4 na klase ng pag-ibig. Ito maaaral po natin yon. Ang 4 na klase, iba-ibang level yan. Yung una, tinatawag na eros. Yung pangalawa, tinatawag na storge. Yung pangatlo, tinatawag na philia. At yung pang-4, tinatawag na agape. Isa-isahin natin. Ano tong 4 na klase ng pagmamahal para sa mga Griego? Yung eros, ito po yung pagmamahal na alam po natin, yung erotika. Eros. It refers to sensual love. Definitely, hindi yan yung tanong ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. It is not about sensual love. Second na uri ng pagmamahal, yung storge. Yung storge, ito po yung pagmamahal na pinagpapalitan po ng mga magkamag-anak. Ang pagmamahal mo sa iyong anak at yung paggalang ng anak sa tatay o sa nanay, tawag doon storge. O sa mga magkakapatid, storge. Hindi siya eros, hindi siya ibang klaseng pagmamahal, kundi storge. Pangatlo, yung tinatawag na philia. Ang philia po, ito po yung pagmamahal na pinagpapalitan natin bilang mga magkakaibigan. Diba? Concern ka sa kaibigan mo. Hindi yan kaparehas ang pagmamahal mo sa nanay mo, pero merong ibang level kasi kaibigan mo siya. At nabibigyan din yan kapag best friend mo. Philia. Philia. Pero yung pang-4 matindi, tinatawag na agape. Ito yung puro na klase ng pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang magbigay ng buhay. Yung pagmamahal na nagsasakripisyo. Ito yung pagmamahal ng nanay sa kanyang anak pag nanganganak. Ito yung pagmamahal ng tatay sa kanyang anak kapag kaya niyang magbigay ng lahat. Agape. Pero ito rin yung lalo yung pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon, gamitin natin yung dalawa doon na uri ng pagmamahal. Yung philos, tsaka yung agape. Kasi nung tinanong ng ating Panginoong Jesucristo, si Simon Pedro, son of John, ang tanong niya ay ganito, Simon, agapas me. Anong ibig sabihin nun? Simon, mahal mo ba ako unconditionally? Alam niyo po, ang sagot ni Pedro na hindi nahagip ng ebanghelyo ay etong sagot niya, Nai Kyrie, yes Lord, Pilose. Ibig sabihin, hindi siya sumagot ng kaparehas ng pagmamahal ni Jesucristo. Mahal kita, Panginoon, bilang kaibigan. Ngayon, tinanong ulit ng ating Panginoon si Pedro,
Pedro, Simon, Yowanon, agapas me? Ang sagot ulit ni Pedro, opo, Nay Kyrie, Pilo se, mahal kita bilang kaibigan. Pangatlong beses na tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, agapas me? Doon nalungkot si Pedro dahil doon niya naintindihan na iba yung level ng pagmamahal na ibinabalik niya sa ating Panginoon. Ang level lang ng pagmamahal niya ay pagmamahal ng isang kaibigan. Samantalang ang ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig na ibinibigay niya ay yung pag-ibig na lubusan at walang katumbas. Kaya dito sa puntong ito, si Pedro ay nalungkot. Nakita niya kung ano lang ang pag-ibig na kaya niyang ialay sa ating Panginoong Jesucristo. Pero alam niyo po, ang mabuting balita po ngayon ay kahit maliit ang kayang ibigay o ibalik ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo, sapat na yon sa ating Panginoon. Ang mabuting balita para sa atin, regardless how much or how little we can offer to Him, tatanggapin ng ating Panginoon ang kaya mong ialay. Ganda, no? Minsan kasi kala natin, dapat ganito, dapat ganyan, baka magalit si Lord. Pero alam nyo, marunong makontento ang ating Panginoon. Kahit yung maliit, kahit nga isang beses ang linggo na lang tayo magpunta dito. Patuloy ang pagmamahal niya sa atin, patuloy ang pag-aaruga niya sa atin, patuloy ang pagpapadala ng grasya. Bakit? Kung napapansin natin, kung sa oras na tayo nagkakasala, tumatalikod sa Kanya, sapat na para sabihin ng ating Panginoon, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa iyo, tinalikuran mo ako, tatalikuran rin kita. Yan ang sistema ng mundo. Pero iba ang sistema ng ating Panginoong Jesucristo. Para bagang mapapakinggan natin ang ating Panginoong Jesucristo nung si Pedro ay sumasagot ng Philose. Para bagang ang sinasabi niya, sige, kahit konti lang yan, game ako. Ituloy natin. Ituloy natin. Pwede ka pa rin maging leader ng aking simbahang itatayo. Mga kapatid, dito sa puntong ito, it doesn't matter anymore how much love you can return to God. For Jesus Christ, what is important is that with that little that you have, tend, feed, and take care of my sheep. Alagaan mo ang iyong kapwa.